Happy Sabat po sa lahat mga kapatid. Kumusta na ang inyong sanlinggo o buong sanlinggong nagdaan? Nagkita tayo ng Miyerkules at ngayon naman po ay pagpapatuloy natin ang pagbabasa sa aklat ng Levitico. Sa pasimula, tayo ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa isang linggong nagdaan na kayo po ay laging nakabantay sa aming mga pangangailangan. Sa buhay at kalakasan na patuloy niyong pinapahiram sa amin, sa kagandahan ng buhay, kalakasan, kalusugan na patuloy niyong pinapahiram sa amin, sa kagalingan sa aming mga karamdaman. Ngayong gabi, Ama, ay magpapatuloy kami sa pagbabasa sa inyong banal na aklat. Pakisamahan nawa kami ng banal na Espiritu sa gabing ito upang maunawaan po namin. At humihingi rin kami ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa. At ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, pagpatuloy na po natin ang pagbabasa. Simulan na po natin. Levitico 23:1 hanggang 44. Inutusan ng Panginoon si Moises sa sabihin sa mga Israelita ang mga tuntunin ito tungkol sa mga espesyal na araw na magtitipon sila para sumamba sa Panginoon. May 6 na araw kayo para magtrabaho, pero sa ikapitong araw ay magpahinga kayo dahil ito ang araw ng pamamahinga. Huwag kayong magtrabaho sa araw na ito. Sa halip ay magtipon kayo para sumamba dahil ito ang araw na para purihin ng Panginoon. Ang pista ng paglampas ng anghel at pista ng tinapay na walang pampaalsa ay mga natatangi upang magtipon ang mga Israelita para sumamba sa Panginoon. Ang pista ng paglampas ng anghel ay ginanap sa gabi ng 14 na araw ng unang buwan at sa 15 araw ng buwan ding iyon. Magsisimula naman ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. 7 araw ang pistang ito at sa mga araw na iyon ang tinapay ay kakainin ninyo ay dapat walang pampaalsa. Sa unang araw ng pistang ito, huwag kayong maging magtatrabaho. Sa halip ay magtipon kayo sa pagsamba sa Panginoon sa loob ng 7 araw. Mag-alay kayo sa Panginoon ng handog sa pamamagitan ng apoy. At sa ikapitong araw, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip ay magtipon nga kayo at sumamba sa Panginoon. Kapag nagkaroon na kayo ng lupaing ibibigay sa inyo ng Panginoon, ihandog nyo sa Kanya ang unang bigkis ng bawat ani. Dalhin ninyo ito sa pari sa susunod na araw pagkatapos ng araw ng pamamahinga. Itataas ito ng pari sa Panginoon para tanggapin kayo ng Panginoon sa pamamagitan nito. Sa araw ding iyon, maghahandog din kayo sa Panginoon ng tupa at isang taong gulang na walang kapintasan bilang handog na sinusunog. Kasama nito, maghandog din kayo ng 4 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis bilang handog ng pagpaparangal sa Panginoon. Sa 1 litrong gatas katas ng ubas bilang handog na inumin, mga handog sa pamamagitan ng apoy at ang mabangong samyo nito nakalulugod sa Panginoon. Kung hindi pa kayo makakapaghandog nito, huwag kayong kakain ng kahit anong klase ng pagkain mula sa inyong bagong ani. Ito ay may sariwa o binusa o nilutong tinapay dahil dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kahit saan kayo tumira, kayo at ng susunod pang henerasyon. Pagkatapos ng 7 linggo mula sa araw na kayo maghandog ng mga binikis na ani, muli kayo magtipon at mag-alay ng handog ng pagpaparangal mula sa mga binikis ng unang ani ninyo. Ito'y 50 araw, ang araw pagkatapos ng 7 araw ng pamamahinga. Ang inyong ihahandog ay 2 tinapay na bawat isa ay gawa sa 4 na kilo ng magandang klaseng harina na may pampaalsa. Ihandog ninyo ito bilang handog na itataas mula sa inyong unang ani. Kasama nito, magdadala rin kayo ng 7 lalaking tupa na 1 taong gulang na walang kapansanan, 1 batang toro at 2 lalaking tupa na walang kapintasan. Ihahandog ninyo ang mga ito bilang handog
na sinusunog kasama ng handog ng pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Mga handog na ito ay para sa Panginoon. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Maghandog din kayo ng isang lalaking kambing bilang handog ng paglilinis at 2 tupa na tig-1 taong gulang bilang handog para sa mabuting relasyon. Itataas ng pari ang presensya ng Panginoon ang 2 tupa at ang handog na mula sa unang ani. Ito'y banal na handog sa Panginoon dahil ito'y bahagi ng mga pari. Huwag kayo magtatrabaho sa araw ding iyon, kundi magtipon kayo at sumamba sa Panginoon. Dapat ninyong sundin ang tuntunin ito kahit saan kayo tumira, kayo at ang susunod pang henerasyon. Kung aani kayo, huwag ninyong uubusin ang mga nasa gilid ng inyong mga bukid at huwag ninyong balikan para ipunin ang mga naiwan. Ipaubaya na lang ninyo yung sa mga dukha at sa mga dayuhan. Ito ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa unang araw ng 7 buwan, magpahinga kayo para alalahanin ang Panginoon. Kung marinig ninyo ang tunog ng trompeta, magtipon kayo para sumamba sa Kanya. Huwag kayong magtrabaho sa araw na iyon. Sa halip, mag-alay kayo ng handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Ang 10 araw ng 10 buwan ding yaon, 7 buwan ding yaon ay araw ng pagtubos. Huwag kayong magtrabaho sa araw na iyon, kundi magtipon kayo na sa pagsamba sa Panginoon na may nag-aayuno at mag-aalay ng handog sa pamamagitan ng apoy, sapagkat sa araw na iyon gagawing seremonya ng pagtubos sa inyo ang mga kasalanan sa Panginoon na inyong Diyos. Ayaw mag-ayuno sa araw ding iyon ay huwag ninyong ituring na kababayan. Papatayin ng Panginoon ang sino mang magtrabaho sa araw na iyon. Kaya magpahinga kayo at mag-ayuno mula sa paglubog ng araw ng 9 na araw ng buwang iyon hanggang sa susunod na paglubog ng araw. Dapat ninyong sundin ang tuntunin ito kahit saan kayo tumira, kayo at ang susunod pang henerasyon. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga Israelita. Sa 12 araw ng 7 buwan, magsisimula ang pista ng pagtatayo ng mga kubol. At ito'y ipagdiwang ninyo sa loob ng 7 araw. Unang araw, huwag kayo magtatrabaho sa halip magtipon kayo at sumamba sa Panginoon. Sa loob ng 7 araw, mag-aalay kayo ng handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon sa 8 araw. Hindi rin kayo magtatrabaho, kundi muli kayong magtipon sa pagsamba sa Panginoon at maghandog sa Kanya. Iyan ang panghuling araw ng inyong pagtitipon. Iyon ang itinakda ng espesyal na araw na magtitipon kayo para sumamba sa Panginoon at para mag-alay ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Dapat magdala kayo ng mga handog na sinunog, handog na pagpaparangal sa Panginoon at mga handog na inumin. Ang mga handog na ito'y kailangang ihandog ninyo sa itinakdang araw ng paghahandog nito. Ipagdiwang ninyo ang itinakdang araw na ito bukod pa sa lingguhang araw sa pamamagitan ng ginawa ninyo, at ang mga handog ay dapat ninyong ialay, idagdag sa inyong mga kaloob, mga handog para tuparin ang mga isang panata. Ang handog na kusang loob na inialay sa inyo ng Panginoon. Tungkol naman sa pistang ng pagtatayo ng mga kubol, ipagdiwang ninyo para parangalan ang Panginoon. Mula sa 15 araw ng 7 buwan, magtatapos ang anihan. Ipagdiwang ninyo sa loob ng 7 araw. Huwag kayong magtatrabaho sa una at sa 8 araw. Sa unang araw, kumuha kayo ng pinakamagandang bunga ng mga punong kahay, mga dahon ng palma,
mga mayayabong na sanga ng punong sa lambak at kayo'y masayang magdiriwang ng presensya ng Panginoon na sa inyo sa loob ng 7 araw. Ipagdiwang ninyo ang pistang ito sa ika-7 buwan bawat taon para iparangalan ng Panginoon sa loob ng 7 araw. Lahat kayong mga Israelita ay dapat tumira sa mga kubol para malaman ng inyong mga anak na pinatira ng Panginoon na inyong Diyos ang inyong mga ninuno sa mga kubol nang sila ay inilabas sa Ehipto. Dapat ninyong sundin ang mga tuntunin hanggang sa susunod na panghenerasyon. Ito ang tungkol sa mga itinakdang pagdiriwang sa pagsamba sa Panginoon na sinabi ni Moises sa mga Israelita. Nakita po natin, mga kapatid, na dito ay binabanggit ng Panginoon pati yung ika-7 araw, ang araw ng pamamahinga. Simula pa ay ito'y umiiral hanggang sa panahon ngayon. Walang sinabing unang araw, walang sinabing ikalawang araw. Ang laging binabanggit ay ika-7 araw. Ito po ang araw ng Sabat. Kaya ito po ay tinakda para sa ating mga bayan niya. Sa pagtatapos, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po at naunawaan po namin ang mga bagay na inyong tagubilin. Salamat po, maraming salamat po. Ngayong araw ng Sabat na ito ay muli kaming magbibilin sa inyo na sana po ay pagpalain po nyo ang araw na ito na lagi po namin hinihintay sa loob ng Linggo. Ang inyong itinakda para sa aming mga tao at ito po ay dapat naming ipangiling. Maraming salamat po. Tinatagubilin namin ang lahat-lahat sa inyo sa araw ng Sabat na ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po mga kapatid at hanggang sa susunod na Miyerkules tayo ay magkita-kita muli. Happy Sabat po sa lahat.